ang kapal na mukha niya, yung ganon. Pero yung kapal na mukha pala na yun is profitable. And besides, ang business na walang problema ay hindi business. Ikaw naman, Miss Yang, for you. Iyan. We want to hear your story also. So, pwede mo bang i-share sa amin how Tuktuk North Inc. started? Hello mga ka-Inside 3M Diaries and welcome again, Sir Pedro and Miss Mitch. Thank you so much for this opportunity. By the way, I'm again Yang Santiago from Paris, France and still working and may mga plans na sana makauwi na tayo. For me, yung transformation sa akin kasi is, it's actually from yung family background ko is may business talaga. Father ko, mother ko, so bata pa kami, nagbi-business na talaga sila. Pero, and I never expect na magkakaroon ako ng ganito, na papasok din ako sa business. Kasi ang sabi ko si dati, never, kasi mahihain ako. As in, unang-una, parang ako yung anak na hindi kilala kasi lagi ako nagtatago sa tao. Takot ako sa tao, in simple word. Hindi ako nakikihalubilo. Hindi, pero sabi ko nga, lahat naman ng bagay natututunan at na-overcome. Kahit gaano pa yan kahirap, naniniwala ako na kapag ginusto mo, kakayanin mo. Just like yung nangyari sa akin na actually una ako nag-business is galing ako ng Qatar dati and dahil nga hindi maganda yung naging situations ko doon, parang sabi ko magta-try ako mag-business. Pero hindi ko alam, as in talagang zero knowledge ako doon, wala akong alam paano siya patakbuhin, kung paano ba yung magiging outcome, hindi ko alam na merong level 1, level 2, level 3 ang businesses. Wala akong alam na ganon. Nung nagkaroon tayo ng community, saka ko lang siya naintindihan, ganito palang business. Kaya pala may business na malaki, may business na maliit. Nananatili siyang maliit. Kasi hindi sila nag-innovate or wala silang ginawa para lumaki yung business na yon. So, from that moment na sabi ng kaibigan ko ay mag-business kami, pero nasa likod lang ako. Kasi florist kasi ako noon. Ako yung nagde-design, ako yung gumagawa lahat. So nakakarating ng Japan yung aking designs before nung nagtatrabaho ako sa Maynila. So tinake niya yung opportunity na yon para magkaroon ng business. Kasi hindi ko alam eh. Pero yung kaibigan ko na yan, sobrang galing niya sa business. Napakagaling niya sa marketing. As in talagang harap-harapan, wala pang ganito dati. Wala sa social media na ganyan. So harap-harapan talaga. As in talaga makikita ko siya kung paano siya makipag-usap sa tao. Sabi ko, ang galing niya. Paano ko kaya magagawa yun? Alam mo yung gano'n, yung pakiramdam ko na, paano ko kaya gagawin yung ginagawa niya? Parang ang hirap. Ang kapal na mukha niya, yung gano'n. Pero yung kapal na mukha pala na yun is profitable. Doon ko naintindihan na kahit walang-wala ka, kaya mong kumita kung makapal ang mukha mo. Kasi yung kaibigan ko na yon, as in walang-wala siya eh. Ako yung meron. Ako yung may pera that time. So ako yung naglabas ng puhunan at siya laway lang, literally nalaway lang talaga yung puhunan niya. Nakipag-partner siya sa akin, so partner kami. Ang naging pagkakamali lang namin doon is akala namin yung kita, yung kinikita namin kasi okay yung flow eh, kumikita kami. Akala namin is pwede na namin kuhanin yon at ibili ng lupa. So bili kami ng lupa and then parang nag-shrink yung pera na hawak ko. Sabi ko, anong nangyari? So, hindi mo naiisip na hindi mo dapat kinukuha yun. Dapat nire-reinvest mo yung kinikita nyo. Hindi yung, kasi dyan na nga lahat, hindi mo pa sinasahuran yung sarili mo as owner. Kumukuha ka pa doon ng pambili mo ng another thing na aside from dung gastos ninyo ng araw-araw, hindi mo nakukompute lahat yun. Marami pang, kaya sabi ko, mali yung pamamalakad namin. Na-broke kami, in short, dun sa part na yon. Kasi ang dami namin ginawa na mali-mali talaga. So, that time is parang umalis ako ulit. Kasi parang kailangan ko mag-move on gargal. Kasi pumunta ako ng Lebanon. And then, medyo matagal yung transition niya eh. Sabi ko parang ayoko na mag-business kasi syempre parang ito yung first time ko. Tapos pinatunayan mo sa akin na hindi ako kagaya ng parents ko.
I failed. So, failure ako. Yung parang gano'n yun, inaano ko sa sarili ko noon. Hindi ko kaya yung ginagawa nila. Iba sila sa akin. So, hindi lahat ng tao nasasabihin nila na kaya mo yan kasi kaya nga ng parents mo eh. Yung ganun sila. Pero sabi ko sa sarili ko noon, hindi talaga kaya. Until nung pumunta ako ng Taiwan. Kasi marami ng journey na dumating sa buhay ko na meron akong inaano na, sige, try mo, magpautang ka, magpaano ka, magkarinderya ka, magsari-sari store ka, but that's serious. Hindi na serious yung mga magbabuyan ka. Lahat naman nasubukan ko as in. Until napunta ako sa community ng mga negosyante talaga. So yon tinuro doon na pag dumaan na taba ka, bangon lang. Huwag kang mapagod bumangon. Sabi ko, pwede pala yun. Doon ako parang sabi ko, thankful ako sa community na to. Community natin. Thankful ako kasi doon ako nagkaroon ng pag-asa na pwede pala. And then, nung nasa Taiwan ako, yun yung time na sobrang struggle ako financially kasi pag alam naman natin na ang pag-abroad is it takes 5 years or parang 5 years bago ka makaipon. Kasi ang dami yung pang utang na kailangan bayaran, na ginastos mo, whatsoever. Kailangan mo sustentuhan yung pamilya mo para masabi mo talaga na stable ka na wala ka nang alalahanin at puro sa'yo na lang lahat ng pera mo. Takes 5 years talaga. So, nung mga time na yun is may baby ako eh. So, kailangan ko siyang masustentuhan dahil yun naman talaga yung dahilan kung bakit ako umalis. So natutunan kong, andun pa rin yung, sabi ko nga, nung isang vlog ko na yung pagiging mahiyain, pag hindi mo siya pinapractice na ma-overcome ito, is bumabalik siya. So, bumalik sa akin yon. Bumalik sa akin yon. Although, nung nasa Lebanon ako, is na-try ko rin, na nasubukan ko, na hindi ko rin alam sa sarili ko, na nagawa ko siya, na yung boom, yung business opportunity meeting sa mga ano ba to, networking. So, nagkakandak din ako ng mga meetings dati and marami akong tao. Hindi ko alam na nagawa ko siya. And then, nung nasa Taiwan ako nga, is nakalimutan ko na-overcome ko na pala yung hiya. Until, dumating ako sa time na hindi ko na kaya to. Sabi ko, parang, hindi enough yung sinasahod ko. So yun, yung nag-approach ako ng isang kaibigan na pwede ba ako mag-resell sa kanya. So, nakapag-resell ako, nakagkaroon ako ng maraming suppliers whatsoever. So in short, kumita ako. Kumita dun sa Taiwan yung business online. So pwede yung sinasabi ni Kas Arvin nga na mag-start ka ng business mo wherever you are. Pwede siya, depende sa situation at depende sa kung ano yung gagawin mong business. So sa akin, nag-work yung online. So, nagpapa-order ako sa company namin, sa lahat ng ano. Kasi sa Taiwan dati, okay pa eh. Hindi pa yun bawal. Ngayon, sobrang bawal na lahat. Lahat as in bawal na. Kaya sabi, good thing, andito na ako sa taas, sa Paris. So, from there, nakaipon kami galing dun sa online business. Yun yung pinantayo namin way back 2021 dun sa company ng Tuktuk North. Doon siya nag-umpisa. So, mula doon, sabi ko, nagawa namin yun dahil lang sa kinita namin dun sa... Kasi yung online na business na yun, ang pungulan ko doon laway. Kinausap ko siya, pwede ba akong mag-resell? And binigay niya sa akin yung product. Sabi niya sa akin, tandang-tanda ko yun eh. Hindi ko makalimutan. Binigay niya sa akin yung mga product na as in, hindi niya mabenta. Yung as in talagang, parang wala nang pag-asa para mabenta niya. Sabi niya sa akin, sige, ibenta mo to, huwag mong ibabalik sa akin kahit isa. Sabi ko, paano ko kaya gagawin yon? So, kailangan ko tong gawin. Kasi andun yung courage mo na, kailangan ko tong gawin eh. Kasi ito na lang yung huling alas ko para magkaroon naman ako. Yung ganon. So, binenta ko siya. So, okay naman. Parang sabi ko, sold out agad. Yung ganon. So, doon ako nag-umpisa. Hanggang sa nagkaroon nga ako ng maraming supplier. Kumita ako. Naitayo namin yung Tuktuk North. Yun yung masasabi ko na pwede siya mag-business ka sa bansa na kung nasaan ka ngayon. At pwede ka rin mag-business sa Pilipinas while abroad. Hindi, yung sigurong, depende siguro situation. Kasi may mga kababayan kasi tayo na walang mapagkatiwalaan sa Pilipinas ng negosyo nila. So, it's too hard para sa atin na mag-business na hindi mo naman may pagkakatiwala. Talagang mawawaldas lang din yung perang ilalaan mo para sa business. Kung wala kang mapagkakatiwalaan, dapat mag-ipon ka na lang muna kung saan kang bansa. O kaya gumawa ka ng extra income mo dyan sa bansa kung nasaan ka.
And pag uwi mo, saka ka mag-business. Pero kung meron kang mapagkakatiwalaan sa Pilipinas, then start it. Kasi, kesa naman, 50 years old ka na, saka ka palang uuwi, saka ka palang business, pag nag-failed ka, matanda ka na. 'Di ba? So kasi yung may mga ano kasi na parang nakakarapatan mag-business kasi OFW ka. But for me, hindi hindrance yung pagiging OFW mo. Basta kailangan mo lang i-execute kung ano yung idea na naiisip mo. Then bahala na. Tingnan natin kung paano mag-work, 'di ba? Kasi may solusyon na parating eh. Kapag na-execute mo siya, may solusyon na paparating diyan. Bibigyan ka ng ama ng mga solusyon dun sa problemang kaharapin mo. And besides, ang business na walang problema ay hindi business. Walang kwentang business. So, dapat lang magtayo ka ng business na maraming problema. Yan yung real business. Ika nga, di ba? So, yun yung para sa akin. Ang follow-up question lang, what is Tuk Tuk North Inc.? Kumbaga, anong klaseng business siya? Can you tell us? Sa ano yun? Bali yung, di ba yung tricycle dati? Sa amin kasi phase out na yon yung mga tricycle. So hindi na gumagamit sa amin ng mga tricycle kasi mas mahaba yung ano, yung tri-wheels. Galing siya ng India, yung Bajaj. Yung parang naging parang ano siya sports yung ano ng mga yung mga nangangarera, mga ganyan. So sa amin pamasada siya. Pamasada yung pampasada ng mga dating nagta-tricycle driver. O kaya pwede mo ring i-customize as pwede kang magtinda ng lugawan o kaya mamihan o kaya ukay-ukay, mga ganyan. Pwede siyang i-customize yung ano na yun, tri-wheels para maging pwede mo siyang on wheels na business. Space out na pala sa inyo yung tricycle. Tricycle, oo. Kaya, As in. kaya boom na boom sa inyo yung tri-wheel na e-bike. Ano, ano ba Tri-wheels, yan? Bajaj. RE, yung Bajaj. Electric, tama? Hindi pa siya electric, pero may mga electric na ngayon. Yun yung ina-adapt namin. May mga electric na ngayon kasi 'di ba? Alam naman natin na hindi talaga mag-work na yung mga gas na sa atin kasi lately may nangyaring ganyan. So, yun din ang sinabi ko before na you have to think yung future. Hindi mo po pwedeng sabihin na hindi mangyayari yan eh. Hindi po pwedeng mangyari kasi hindi kaya ng Pilipinas. Pero may nag-invest. May nag-invest na pupunuin nila ng mga charging station yung Pilipinas. Meron ng nire-register na sa SEC. So, possible na lahat ay magiging electric dahil nga kahit nga si Toyota, 'di ba? Ang sabi niya before, never silang papasok diyan. Pero anong ginawa nila ngayon? 'Di ba? Nandun na rin sila. So, sa business talaga, innovation. Yeah. So, I love the way na nasabi mo na lahat ng bagay is na-overcome. Like, ikaw, from mahiyain na talagang na-inspire ka dun sa paano kaya maging makapal yung mukha. At na-inspire din ako dun sa na-share mo na from online selling, pero nakapagtayo ka ng negosyo sa Pilipinas. Kailangan lang talaga may tamang tao kang mapapagkatiwalaan. Like Pedro, na nag-partner sila, nag-collab sila ng misis niya. And for you also, nag-collab kayo ng mister mo. So, talagang may tamang tao. Kasi talagang ako na-inspire sa ganun kasi bihira talagang nangyayari yun. Kapag ka nasa abroad, si mister o si misis, yung nasa Pilipinas, naging hayahay ng buhay. So, parang hindi na nila iniisip na yung future. So once na may trabaho ka, okay ka naman, kumikita ka ngayon, so hayahay sa buhay. Kaya maraming OFW yung umuwi na walang nangyari sa pagiging OFW nila kahit gaano katagal sila sa abroad, pagbalik nila dito sa Pilipinas dahil walang na-build na business, hindi sila into business, so parang naging hayahay na yung buhay nila. So back ulit sila sa kung ano yung kailangan ulit nilang mag-umpisa. So parang ganun. Must be thankful talaga sa mga asawa natin. Thank you. Sabihin mo, Sir Pedro. So I'm thankful that, my wife being like working with me. Also, I'm supporting her and then we'll support each other. That's the way the marriage will go. Communication, support each other. And, you're so lucky. Love. Yeah, thanks. But there will be a lot of struggle. Yes, hindi naman nawawala. Kasi
yung bago pa namin ma-achieve yung ganitong pagiging better communicator with each other. Kasi iba yung niya, yung pag-iisip niya. Mindset. Yung mindset niya. Parang kaming galing fixed mindset, like a consumer mindset. And then nag-transition ako sa business mindset, naging growth mindset, abundance mindset, something like that. But I have to pull her from that kind of comfort zone that she's living Yun. few years ago. So there will be a lot of resistance. So Sasabihin pa niya, nababaliw ka na. Mga ganun, ano? So, I know that. Doon mo na masyado ka ng malayo. Kahit nasabihin mo na yung sa pag-iisip lang. Laging sinasabi na rin ng asawa ko yun na tuwing nagtutok kami tungkol sa mga buhay-buhay. Hindi naman hindi lang porket business minded, puro business pinag-uusapan kasi andun yung development ng mo rin ng utak mo eh. Diba? Yung to do good na to, kasi maraming napapahamak sa At saka alam nila yung kung paano character natin. Yes, character. Diba? Yes. You will Na build your another change. identity. Exactly. Right? Yun yung pinaka-importante, your character. Yes, true. But still, napakaswerte nyo kasi may mga business partner kayo mga asawa, di ba? I can say I'm so lucky talaga. And thankful ako. Sobrang thankful. Kahit pa nasasabihan ako before na, nasisiraan ka na ng ulo, kung ano-ano nang pinapalo mo, mga ganyan. But tama yung sinabi mo kanina, Sir Pedro, na kung ano man yung knowledge na meron ka, kailangan ipasa mo. Yes. Huwag mong solohin kasi tayo dito sa mundo, mawawala tayo. Yun yung laging sinasabi, mawawala mawawala lahat ng learnings na meron ka. Kung hindi mo na ipasa yan, sayang. That's why we're doing this kind of podcasting. Exactly. And then we share. We want to share our experiences and knowledge about the things we did on our business or within ourselves. Because most of the time, yung worst enemy natin, sarili din natin eh. Sarili. Yes. Exactly. Sarili natin. Exactly. Right? Totoo. Kahit sabihin ng example, itong pencil na to, murahin mo siya, pag anong ang gagawin ng pencil? Wala ng reaction, di ba? So, hindi ko naman sinabi maging todo, maging nonchalant or something else. I mean, it doesn't change you na kailangan mo magbago para sa ibang tao na kung ano sabihin nila, kung ano yung mga negative na thoughts, right? So, it really depends on yourself. Kasi ikaw rin magsasabi ng sarili mo, mahina ako, mahihain ako, right? Totoo. Or bulol-bulol ako, hindi ko kaya mag-improve. So, we will be the one, the first enemy of ourselves, our own enemy, right? So, matagal ko rin pinigure out sa sarili ko. Kasi napakahirap na mag-transition ng fixed mindset to abundance mindset. Exactly. So I'm not there yet, like abundance mindset, kasi yung hindi naman straight line yun eh. There will be like we're still in the process, ika nga, diba? In the process, but right? at least we shared our Yes. mga pinagdaanan na natin. Pinagdaanan natin. Yun lang. I love that kind of mindset. Kasi lahat naman tayo nadidevelop eh. Kumbaga, over the time, kung ano yung na-experience natin, a-adapt natin, at ayaw na natin pagdaanan yung mga bagay naman. So, nag-i-improve tayo. So, day by day, nakaka-encounter tayo ng mga something sa buhay natin. And of course, nakakakilala tayo ng iba't ibang klase ng tao. And from that, nadidevelop tayo. Kung ano yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, unti-unti, kaya ko pala yun, nakakaya ko pala. So, dapat lamang talaga is tamang mindset at tamang mga tao yung makakasama mo. Kasi pagka maling taong nakakasama mo, alam mo na nasa poor mindset ka. True. Pero kapag alam mo na mga nasa tamang taong nakakasama mo at nakakausap mo, nag-develop din eh kung ano yung thinking na meron ka. So gusto ko yung na-share ni Pedro yun. So now let's move on to a topic that many OFWs can probably relate to. Because recently lang, there have been discussion online that one content creator saying that OFW should focus on saving money first and only start a business after returning to the Philippines. So hindi siya pwedeng magnegosyo kapag OFW siya. Mag-ipon ka ng pera at pagbalik mo dito sa Pilipinas, saka ka mag-umpisa magnegosyo. As a business owners and entrepreneurs,
Gusto namin marinig yung perspective nyo. Do you think an OFW should wait until retirement or until coming home before starting a business, or it is possible to start on learning, building system, and growing a business while still abroad? So ano yung perspective nyo since na-experience kayo as a business owners? Unahin ko na si Pedro.